What is Operation Home Base? Para kung medyo may maliwanag. Supposed to be, ito po ituturo namin. Kaya lang, parang sabi ko, hindi mo siya pwede ituro kung yung mismo OHB medyo hindi pa maayos. Kasi ito, kaya nyo naman itong ituro sa sarili nyo. Kayo na po kaya ito. Iiwan namin yung materials. Bahala na po kayo. Okay? So, what is Operation Home Base? Number one, Operation Home Base po is church at home. OHB stands for Operation Home Base. It's a way of doing church in homes, not just in church buildings. Okay? So, ibig sabihin, iba yung Sunday worship, iba yung Operation Home Base. OHB follows the Bible original church style. OHB brings us back to the New Testament way of doing church, like what Jesus and the early Christians did. Yan. Si Jesus po, nag-minister siya sa home, sa Book of Acts, even po the Apostle Paul, pero po siya tinatawag na churches meeting in houses. Even before buildings were used centuries. Pangatlo, number 3. OHB po is a church planting and discipleship strategy. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nadagdag na lang siya later on. Our goal po is to obey Jesus' command to go and make disciples. So, we do this by planting more house churches. Gusto po natin, maraming house churches tayo. And through those house churches, we are doing training more disciples and leaders. Sa loob po yun. Kasi nakita ko, ang ganda po ng inyong Sunday service. Pero hindi po yung sapat. Hindi po yung sapat. Wala pong training na mangyayari doon. Puro kain lang po yun. Correct. Oh. Ang po na yung kain ng isang tao, pag sabi na mo, kain ka dito ha. Alam niyo yun, kain ka dito, masarap yan, masarap yan. Makakainin kita, libre lahat yan. Pero may isang kondisyon, ano yun? Huwag kang pupuntang CR. Ipigilan mo yan. Kaya ka. And digest ka. Ganon din po isang Kristyanong worship lang ng worship. Masaya, fellowship. Pero hindi ka lumalabas. Hindi ka nagpapagamit kay Lord. Indigestion po yan. Kaya lalaki ang ulo, yayabang. Alam ko na yan. Alam ko na lahat yan. Yun si Pastor, tignan mo, wala nang alam i-preach kundi ganyan. Eh paano? Hindi siya natutong magmahal sa kaluluwa eh. Hindi siya nag-training eh. Kaya anong training na nun? Talaga si sister, ang 4 na Sunday niya nang suot siya. Pagmanggamit siya. Madami na siya napapansin. Ganyan ang isang Kristyano. Napakahalaga po nun. Training. Ang training po, doon lang po yan mangyayari sa OHB. Kasi lalo na kayo, time constraint po yung hotel. Paano kayo doon makatraining? Eh saan mo nga gagawin yun? Doon sa inyong mga OHB po. Doon nyo yung gagawin. Number 4. Pag sinabi kong house churches, biblical po yan. Hindi naman yan bago eh. Pero bago sa atin yung idea, but it's not new in the Bible. The first Christians po met in homes. This is how the church started. Panglima po, OHB po is a national program of the PGCAG. OHB po is part of the vision of the Philippine General Council of the Assemblies of God to help reach the global goal of World Assemblies of God na 1 million churches. Ngayon tayo po sa Pilipinas, 10,000 ang pinaririnig sa atin. Kasama po kayo dyan sa 10,000 na yan. Ilan po inyo kasama? 7 lang? 7 lang pala, 10 taon, 7? Ay hindi, 8 taon na lang. Hindi ako naniniwala 7 lang ang kaya nyo. Mag-i-exit kayo dyan. Ang Bicol po kasi 1,200, ang lakas ng loob. Pero nag-OHB kasi sila. Nakita ni Ray Oshal na epektibo ang OHB, Pastor. Tapos matipid pa. In fact, sila ang pinakamaraming ni-report. Last General Council Convention, nung nanghingi ako ng mga report, 48 ang kanila. 2 years time. Wow. May 1 taon pa. Palagi ko sinasabi kay Doc Fidel, Doc, pag mamahina tayo, pagdating ng year 2033, hindi natin maabot yung 10,000. Pero ang sinabi ko kay GS, nagbibilang na ba tayo? Hindi pa eh, pero nakita niya, nagbilang ako. Ako nagbilang. Hindi nila ako inutosang magbilang. Nagbilang ako. Kasi ayoko naman yung ano na lang, church plant ka, nasaan?
Pero sabi ko, doon sa, kasi yung mga pinasa ko sa kanilang report, monitoring, hindi lang basta ilan. Hindi, nilagay ko doon. Saan yan? Ano address niyan? Sino ang pastor dyan? Kailan nagsimula yan? Nagulat yung mga coordinator sa akin. So, ibig sabihin, yung mga kinihi ko sa kanilang numero, sigurado ako. Huwag niyo akong bigyan ng 5 hoon sa amin. Nasaan yun? Sino pastor doon? Kasi, para sabihin mo sa akin na matatag na yan, dapat may pastor yan. Kaya pati pastor. Kasi sabi ko nga kay GS, hindi lang tayo nagsasabi 10,000. 10,000 kung din yan eh, pastor din yan eh. Diba? So, yun ang nangyari, mga kapatid. So, 10,000 sa atin sa Pilipinas, 7 ang sa inyo. O, madoble nyo pa yun. 8 taon pa eh. Guaranteed lang yung 7. 8 taon pa. Parang insurance. 7 per year doon. So, mga kapatid, gusto kong tignan natin yan na it's not a responsibility or duty. That will be our tribute to the Lord Jesus Christ. Kasi the vision has come from our then General Superintendent, si GS Trust. Oh. So, sa kanya nang galing that in the year 2033, Lord, we want to offer you 1 million churches. Amen. From the Assemblies of God. Eh, umuwi na siya sa Panginoon. So, yung vision na yan, kinuha ng mga sumunod na ito sa kanya. And dahil tayo bilong sa Assemblies of God, kasama tayo sa vision na yan. Eh, sabi ko nga kay Dok, Dok, dapat ngayon pala, ina na natin, binivisualize na natin sa isip natin, saan namin dadalhin yung 10,000 churches? Handa na natin, kontakin na natin yung Philippine Arena, Dok. Wow! Si Dok, interesado sa lahat. Binibigyan ko rin siya ng vision. Diba? Dapat may ganun eh. O, saan yung 10,000 pastor natin? Ayun to, i-present. Eh, build nga eh. Saan yung 10,000 churches natin? Nakaready na tayo. Dadali natin yung sa Philippine Arena. 10,000 eh. Yes, correct. Ready ka ba? Bigay kayo sa amin ng vision eh. Di dapat eh. Ewan pa kung nilalakwin. Number 6 po, OHB is a local strategy too. OHB is a district-wide program. Yan, 10,000. Sinabi ko na yan. Number 7, OHB po is dynamic and flexible. Sa mga nag-OHB po, OHB is living, growing model of church. We are open to what? Yung ideas, nasa inyo yan. Contextualize nyo po according to your context. Your culture here. Kasi may iba kayong context dito eh. May iba kayong culture here eh. Wala po tayo dito yung DNA na DNA kung ano ginagawa nila sa Pilipinas. Eh, syempre, posible naman yun. Kayo lahat dito working. Kayo lahat dito nakatira. Contextualize yung po yan dyan. Open po yan sa new ideas, changes, innovations. Kung ma-innovate nyo pa po yan, we really love na marinig po ang inyong mga testimonies, report, as we continue to serve God in a world that's constantly changing. Okay, punta na po tayo dito. Mukhang dito po tayo magkakaintindihan. OHB po is not just a Bible study. Okay? So we need to make this clear. Kasi OHB po is not just a typical home Bible study. Yes, they may look alike on the outside. Oh, Bible study na yan. But there are big differences between a traditional home Bible study and an OHB house church. Saan? Different goals po yan. Magkaiba po ang goal niya. Sa Bible study po, focus po tayo in keeping church member growing and cared for every week. Nagpapakain. Pinapakain mo ng pinapakain. Yung iba, hindi mo na dapat pakainin, pinapakain mo ba? Kasi kaya na pala naman nilang magpakain. Pero pinapakain mo pala na pinapakain. Ano pinalaki mo? Baby bubot na mga member. Kaya mga member natin, maramdamin, sensitibo, pag-opening prayer mo, this opening prayer lang. Gusto, kinakabahan ako. 10 taon ng Kristyano yun. Nakain mo kasi ng pinakain. Diba? Ayaw mo magdamdam. Kaya ayun pinapakain mo. Ang OHB po, yes, we study the Bible, but we also raise leaders. Amen? And train people for ministry. Pag ikaw ang OHB leader, yun ang goal mo. Hindi ko lang ito pakakainin, tuturuan ko to.
para ito maging leader. Hindi ako insecure. Amen. Lahat ng tuturo ko sa kanya, dapat matutunan niya. Kung bigkitan niya ako, praise God. Yun ang goal ng isang OHB leader po dapat. Okay? Number 3, different system. Bible study po happens once a week. But it's usually a stand-alone event. Yun lang ginagawa niya. House church po is a part of a big process of discipleship and church growth. Si OHB po, part po yun ng buong church. May strategy siyang ginagawa doon. Sabi nila, ano ba itong pinasok namin? Ganito pala po. Okay. So the house church is part of a bigger process. OHB churches are connected to the whole church system. The whole church system. Not independent. Okay? Here's how. Number 1, winning people. Yan lang po process natin. Winning people. We reach out to unbelievers and connect them in Jesus. Saan manggagaling ang unbelievers? Kasama mo sa trabaho. Kamag-anak mo sa loob ng bahay mo. Kaibigan mo na hindi pa Christian. Yung mga taong dinadala sa iyo ng Lord na hindi Kristiyano. Sa araw-araw ng buhay mo may hindi Kristiyano. Connect mo sila. Dalhin mo sila sa OHB mo. Sa trabaho ba pwede mag-OHB? Kung da pwede, gawin. Alam niyo yung mga CCF, matik-hindi yung mga CCF. Ayan, nakikita ko. Meron kami isang restaurant na pinupunta pag Sunday, tapos na service nila. Nandoon! Pinapakape yung kanilang tinetrain, kape tayo. Pinag-uusapan nila. Eh bakit tayo hindi natin pa pwede gawin noon? Ama. Hoy, huwag kayo mag-halo-halo palagi kayo-kayo. Mag-halo-halo dyan may ibang halika kapatid, sis, kasama sa trabaho, dahil mag-halo-halo. Hindi ko sinabi huwag na kayo mag-halo-halo. Pero, hindi Kristiyano. Connect. Relational. Yes. Mag-invest. Mag-invest kayo sa kanya. Basta may buhay, pwede yan. At lahat ng tao na idinaan ng Diyos sa iyo sa buhay mo, responsibility na. Huwag mo hayaang lumampas siya sa iyo nang hindi niya narinig si Kristo. Amen. Kung kwan ka, yung barbero, share mo habang ginugupitan mo. Yung pag kinuha mo na yung labahan mo, yung share mo. Ayaw mo Ikaw ba tatanggap kay Kristo? yung nakaganon. Nakabaha. Tatanggap ka ba? Basta yung mga nakaganon na siya. Wala nang palagyo. Ibig sabihin lang, lahat ng kwan, ng aspeto pwede. Number 2 na mahalagang part, ito yung mga offices na binanggit ko kanina. Assimilation. We help members get connected to the bigger Sunday church family. So, hindi mo lang siya pananatili sa OHB mo, isang taon na doon, hindi mo pa napapati ng church, hindi rin yan. Assimilate mo yan sa church family. Assimilation is introducing them na may church. Assimilation is ma-water baptize mo sila. I-connect mo sila sa church. Doon lalago ang church. Kasi sino nagdadala? Ikaw. Tama. Na OHB leader sa church. Okay? Training. We need people to join the School of Discipleship Training Track to grow in their faith. Bakit mo siya i-enroll? Para mag-grow siya. Kasi yung Discipleship Training Track ng mga stages, training yun eh. Yung 4, yung Salvation Series, eh para saan pala yung pastora? Hindi ba pan-training yun? Hindi, pan-disciple yun. Iba ang discipleship, iba ang pan-training. Kaya yung training may teacher eh. Ito may nanay, ito yung values, ito yung inaalaga mo siya sa bahay, ito yung ganito magkutsara tinador anak, ganito magsuot ng tsinelas, ganito mag-toothbrush, ito yan dito. Salvation Series, Maturity Series, Discipleship Series, dito ang love series. Pero yung formal training, yun yung stages. Yun na yun. Pero pinag-aaralan din namin kung pwede bang ang mga stages yung si OHB leader na rin na magturo. Lalo sa inyo dito. Yun, pwede nyo pag-aralan yun. Kasi nga, time constraint, tapos yung lugar. Kung yung mga OHB leader ay capable na at kaya niyang ituro
Kasi pastor, 16 fundamentals din yun. Kaya maya-maya nyo, tinuro post 3. Wala nang rapture. Kaya dapat pastor yung mga teacher nyo, yung mga OHB leader nyo, pastor, train. Train sila. Eh kasi yung stage 4 lang, fundamentals yun. Pero mahalaga yun. At hindi yung basta pwedeng ituro ng ganun-ganun na lang. Especially yung mga last days lessons. So, number 4 po is sending. We equip and release members to start and lead their own house churches. Halimbawa po, may member ka, na-disciple mo yan, naidaan mo na siya sa training, i-release mo siya na magtayo rin siya ng sarili niyang house church. Ganun po yun. Pero kung magsasama-sama po kayo sa isang lugar, 10 taon, wala po kayong nare-release. Amen. Walang po. Alam ko po mahal niyo isa't isa. Pwede naman magalo-halo once a month. Meron po kayo dapat OHB Sunday na lahat po may fellowship. Once a month. Mahal po, mahal. Doon po lahat, dadalhin nyo lahat ng mga house church members, may fellowship, may kainan. Doon po. Meron po kayo pumustahan. Si house church coordinator po ang magko-coordinate nun. Okay? So, mentoring po, mentoring. Ito po ay mapakahalaga. This is really the backbone of Operation Home Base. Every OHB leaders is mentored by the senior pastor. Yeah, ganun natin ituro si pastor. And they also mentor others under them. Kasi kung hindi po kayo mentor, hindi rin po kayo matututo mag-mentor. Si pastor po, natin po sila ni Pastor Ramon ng mentoring namin online. Praise God, ngayon, nandito ako ngayon, na-share ko sa inyo. So, bottom line po, house churches are not isolated. They are part of the powerful growing movement of disciple making. Number 4, different outcome. Ang Bible study po gives information, needs, connects people to the main church. Ang OHB house churches po leads to, number 1, transformation. We help people to what? Grow in their faith, discover their gifts, serve God and others, and take steps to teach your commitment. So, in summary po, OHB house churches are more than just a small group meetings. There are training grounds, launch pads, and spiritual families working together to fulfill God's mission, making disciples who makes disciples. Tanong po, daanan natin ito, Pastor, gusto nyo ba? Itong levels of growth in OHB. So, tingnan ko lang po ito bago po kayo magtanong. The levels of growth in OHB, in the house churches movement under OHB po, we identify stages of spiritual growth. Number 1 po, may mga unbelievers, di ba? So, these are the people who don't know Jesus yet. Okay? Ang goal po natin dyan is to help them encounter Jesus. Action to be taken nyo, kung merong unbeliever po, kayo na na-encounter, share Christ to them through any gospel presentation. Marami naman kayo alam dyan. Invite them to your OHB. Ang materials po na gagamitin nyo, Salvation Series. And then po, believer na, nandun na sa loob. They have accepted Jesus as their Savior. Ang goal po natin dyan is to help them grow in faith. Action to be taken, continue your OHB with them. Then, ang materials po na pwede nyo gamitin is Maturity Series. Sa bahay pa lang po yung pinag-uusapan natin. Number 3, attenders. O, na-invite nyo na. These are believers who regularly attend OHB and Sunday Church. Nagdala nyo na sa church. Our goal is get them rooted in the church family. Action to be taken po. Continue to disciple them in our OHB. Material can be used discipleship series. Then you can enroll them in New Beginning. Preparing them for fire up. At sila po ay mga water baptism candidates na po. Inisa-isa ko na yan. Sinimplihan ko. Number 4 po, disciples na. Okay? These are members who are now in training. Our goal is help them become strong followers of Christ. Action to be taken, let them continue in house churches and stages 3 to 7 sa training. And trust some work of the ministry to them. Ina-assign mo na yan mag-MC, ina-assign mo na yan mag-song lead kung may boses, ina-assign mo na yan na mag-invite doon, o kaya may mga lesson na pwede mo na ipagkatiwala sa kanya. And trust them.
And then, maging OHB leader na po sila. These are disciples who are now leading their own OHB. Ang goal po natin, help them lead also. Hindi porke OHB leader na yan, galing yan sa iyo, pababayaan mo na. Hindi, monitor mo siya. Tulungan mo siya. Then number 6 po, maging local church pastor na. Yun ang prayer natin. Madagdagan ang ating mga local church pastors. These are OHB leaders that are now into the process of being a local church pastor. Our goal is help them mentor and multiply more leaders. Yan po yan. So yung iba kayo na po mag-train sa kanila. Tanong. Questions. Nakatulong po ba ako na luminaw? Amen. Amen. O ngayon po malinaw yan, pero bukas ano ka? Halo-halo. Question. So, bali po ang, kunwari, ang isang leader ng church na, let's say, OHB leader siya. Bali, may ina-attend siyang mentoring. Ako. Ano pa yung ina-attend? Ina-attend niya po yung mentoring under ng kanyang senior pastor. Opo. Ina-attend niya po yung kanyang OHB. Ayun. Kumakon siya, mini-mentor niya po yun. Tapos po yung Sunday worship. Non-negotiable po yung pag-attend niya ng mentoring. Kailangan po. Kailangan, ano po, monthly po yun. Ano? Depende po sa inyo. Sa senior pastor po. Depende sa inyo. May DTS. DTT. Iba pa po yung Hindi po, DTS, iba diba? po yun. Yung Iba pa yung mentoring. DTS. So, umaattend po So, siya ng ibig sabihin, stages. madadagdagan pa ng... Kasi kung po yun yung training niya po yun Iba po yun, may iba siyang teacher doon. Mentoring. Oo. Yung mentoring po, yun po yung babalikan nyo, yung magre-report po ka sa kanya. Ano nangyayari sa inyong mga house churches? Opo, may monitoring po yun. Pwede kahit once a month. Oo. At least once Iba a pa yung meeting po nung core ha. Yung 5 offices po, core po nyo yun May meeting po kayo dapat. Weekly dapat may meeting kayo online. Kasi 5 offices lang naman kayo Tinitingnan nyo po yung minomonitor nyo po yung group. Sa meeting natin, kailangan natin buuin yun. 5 offices. Oo. Tawagin natin. Pag nabuo nyo po yung 5 5 offices, malaking bagay po yan. So, Five dahil Pero, meron ka. si Pastor Jess po, dapat po palagi siyang may mentoring. Kasi po yun ang connection nyo. Pag hindi po umaaten ng mentoring ang isang house church leader, gagawa po yun ang sarili niyang daan. Hindi po si Jesus ang magiging daan niya. Gagawa po yan ang sarili niyang daan. Kasi hindi siya nakakarinig mula sa senior pastor niya Saan siya kumukuha ng daan? Kailangan po connected siya. Kung may problema, doon po yung pag-uusapan sa mentoring nyo rin. Kasi bukod sa magturo si pastor, may time po yan na, okay, reporting na tayo. Praise report. Ano nangyayari sa mga OHB nyo? Doon papasok yung si Kwan, yung si house church, nagkakwan yun, nagre-record yun. Consistency po is the key. Tsaka syempre tiyaga. Amen. Kami po pagod na din Kaya lang, talagang committed kami sa Lord Amen. Ito na po yung gagawin ko hanggang dumating si Lord. Amen. Yeah, kasi we look forward po dun sa mga ano natin, yung mga house churches natin na maging planted church someday. Mag-grow. Dalawa naman Una, maging planted churches, pero hindi naman lahat magiging local church. Pero gusto po natin, yung mga OHB natin, is gamitin talaga ni Lord para matrain yung mga members po natin sa church. Yes. Para sila po mahinog. Para sila po matrain. Para sila po ay gamitin din ng Panginoon one way or the other. Tama. In short po, maglagay po tayo ng mga nanay at tatay sa buong church. Diba? Hindi lang naman spiritual yan Kahit physical yan. I mean, halimbawa si pastor, hindi naman niya madadaraw lahat yan. Pero malalaman niya na nagkasakit pala si ganoon dahil yung OHB leader nag-report sa kanya. Pastor, may problema si ganito. Yung OHB leader nagpon sa kanya.
Ako nga, nagugulat yung mga members sa church, hindi ko naman sila dinadalaw, pero minsan pag sinabi, ano, kumusta? Balita ko, ganito nangyari. Ba't kaya nalaman ni Pastora yun? Yung OHB leader niya. Ang nagsabi sa akin. Actually po, mabe-benefit pa si Pastor doon. Hindi siya magiging close sa mga member. Ang hindi kayang gawin mag-isa ni Pastor, kaya ng marami. Yes. Tama. Kayo po talaga yung arm ni Pastor. So ayaw niyo magtanong, ako na magtatanong. Mas, Yes po. about dun sa candidacy for New Beginning. Kasi kanina na-mention doon na as long as na-baptize, you can endorse him or her for the New Beginning. Basta ready na siya. But, okay. So, Kahit na water baptize, kung tingin mo naman, hindi siya ready. so wala pong any stage doon sa series kung kailan siya ipapasok sa New Beginning. Ikaw mag-a-assess. Pagkat at least ang recommend namin after the salvation series. Ngayon, Pastora, galing ko sa ibang church eh. Matandang member na to. Hindi ko na po idadaan sa salvation series. Eh, hindi nga siya galing sa iyo eh. Paano mo na sure? Hindi nga ikaw nanganak sa kanya eh. Panganak mo ulit siya. Ngayon, pag sinabi yan na, alam ko na yan, Pastor. Pastor nga ho ako doon sa dati namin church eh. Eh, doon, Pastor ka. Dito, member ka lang. Daan ka dito sa salvation series. Balik siya sa humility. Actually po, yung mga series po natin, mag-i-screen po yan ng attitude, ng natutunan. Kwan po yan eh, safety net po natin yan. Ang sabihin lang ng iba, huh? Kababaw-babaw na naman ang tinuturo sa inyo sa AG. Hindi mababaw tinuturo namin sa AG. Gusto pa lang namin idaan dito. Process. Oo, proseso to eh. Gusto po natin ang maging resulta natin para parehong kilala natin. Ngayon, kung talaga yan ay mapagpakumbaba, dadaan yan. Tama. Kahit gano'n pa kababayan. Pero pag may attitude dyan, hindi yan dadaan. Yan yung mga magiging hudas. Magpapakamatay mag-isa yan. Pero yung mga Pedro, babalik sa Hindi, mga leaders naman na to. Wala po ba natin Quezon City? Wala. Open mind. Maganda po yun kasi doon po sa Qatar, nakatira po ako sa isang bahay, sa villa ng isang church, isang group. And meron silang mga pag-aaral din doon. And one thing I found out is kasi yung mga pastor doon, minsan galing sa iba't ibang mga church, iba-iba yung kanilang paniniwala, yung doctrine na sinusunod. Hanggang minsan sa pag-aaral, natatalo-talo sila doon. So, walang screening na nangyayari na hindi proper yung doctrination na mga basta kung sino yung welcome kung gusto na ito, makailan natin, sige pastor, preach na. So, yun yung nangyayari. So, maganda yung ganito na talagang dadaan ka sa process para ma-screen, tama ba yung yung doctrine mo, ayon ba sa sinusunod natin yung 16th Adventist. Pasok ka dyan, sige. Yun ang maganda sa atin dito. Dahil Assemblies of God tayo, kilala tayo sa mapa ng ating doktor, pinakabalanse tayo eh. Ngayon, hindi naman lahat AG eh. Isa may pumapasok sa atin. Yun ang maganda eh. Tama yung kay Brother Carlo. Safety net talaga natin yan. Yan po yung kasi doon, tinatanong ko yung mga pastor, ito yung naniniwala ng student. Hindi kasi galing yan sa ano eh. Tinatanggap na nila. Tinatanggap. Ito ako po may tanong. Ito naman po very, doon sa nangyayari in the house church. So for example, we already started. Let's say nakakalahati na kami ng salvation series o patapos ng salvation series. Then may mga dumating. Ito yung mga struggle usually na. Ako personally sa akin HB. So paano po ba ang dapat namin proper strategy para ma-cater namin? Kasi usually po ang nangyayari sa amin may isa and then may bago na naman isa. So nakakalahati na kami. Di kayo nagpa-maturity na kami. Kasi Babalikan nyo. So paano po ba yun? Babalik ulit kami doon sa Hindi salvation? po nyo babalik ang buo lahat. Kayo babalik. Hindi po. Doon po lilitaw yung meron po kayong pagkakatiwalaan na isa.
na pwede pong halimbawa, Tuesday, Tuesday yung sinabi, bukod mo kayo. Doon po kayo nakaka-train ng bagong leader. Yung assistant nyo po. O may dumating na bago. Lesson 1 po mo doon. Kami dito. Yes. Nag-iwalay na muna kayo. So, iiwalay ko na siya. Malapit na doon kayo walay sa akin. Magbubunga po. Ang nangyayari po doon, we are training leaders organically. Kasi yun po talaga ang struggle namin. May mga dumating. So, ang nangyayari, bumabalik ako minsan sa... Hindi na po kayo matatapos. Hindi po kami. Hindi ako makapagpapatapos. So, yung iba na po. Kaya po, ang isang OHB po ay nakakanak po siya. Tama. Kasi nga, ang sabi niya. Organically po, si house church po nanganganak yan ng Weekend. Kaya po dadami po ang leaders. Okay po, clear. Yan talaga. Maganda problema yung basta. At the same time, Pastor Rox, kasi you can innovate eh. Pwede kang mag-innovate. Pwedeng till such time na nakakasabay na siya. Di ba? Then pasok na ulit siya. Then pag may bago ulit, you can innovate. No? Kasi alam mo yun, ikaw ang leader eh. Ikaw ang leader eh. Tama yun. Hanggang pwede na kayo mag-merge. Pero, nakabuka na po ng leader mo. Ganda, no? Ganun pala sagot doon. Mga nakaisang daang tanong. Marami na po nagtanong. Yun talaga. Kaya pa ready na sagot yung Kami dati nung IM, eto, mga bago pa dati. Tuwing may bago, back to ano kami. Tapos may bago ulit next week, balik ulit ko. Nag-board na yung iba. Hindi ka na-board. Kaya nga po, Juan sabi namin, mapalad na kayo. Kasi yung mga mistake namin, hindi na magagawa. Na-prepare na namin kayo. For me, question po. For small churches, when I say small churches, yung number, with regards to the number po, like for us po sa group, we don't have enough manpower. I would, yung tanong ko po, paano po i-integrate yung 5 offices? Whereas, we have same leaders who are handling their own ministries. Sometimes, yung isang leader is handling prayer ministry, women's ministry, worship department, and they are the same leaders that we're expecting to handle these particular offices. Paano po kaya yung best solution for integration? Whereas hindi super mababurden yung isang tao, especially for small churches. Sa nag-uumpisa ng i-mark, sa nag-uumpisa pa po at nandun pa lang po kayo sa pag-uumpisa ng training, huwag po muna ninyong pilitin na ilagay lahat yung offices. Ang pinakamahalaga po si administrator, siyempre si pastor. Pangalawa po, ang ilagay nyo po muna talaga, OHB coordinator. Yung po muna. Ngayon yung fire up, pwede pa yan si pastor. Kasi doon talaga mag-i-start lahat sa OHB. Yes. Kasi yung winning naman nangyayari yun doon. So ilagay muna lahat kay pastor. Sa OHB coordinator po muna lahat. Kasi yun po ang mag-iikot doon sa buong church. Sa buong process. Then along the way, kung magte-train na kayo, kasi nga ang purpose nga natin mag-training, saka po kayo maglagay ng mga tao. Unti-unti. Let it grow organically. Palagi ko yan sinasabi. Huwag mong pilitin ang grow. Huwag mo siyang gawing, ano yung tawag doon? Yung pan lang. Mabilisan. Yung Darwin yung Philippine. Yung may mga tao agad. Hindi naman siya dapat dyan. Alam nyo, naging pan ko yun. Naging problema ko yun. Struggle namin yun. Kaya, rebound dito, rebound doon. Eh, huwag nyo gawin yun. Tandaan nyo po tayo mga Pilipino, madali po maglagay, mahirap matanggal. Parang politika. Lalo sa leadership. Tayo pa nung ma-offend. Sis, pwede ko naman tanggalin sis. Huwag lagay ng lagay.
Nasa loob ba? Tatanggalin ko, ilalagay ka sa Maliban na yung kaya ko. Patatagin niyo po si OHB coordinator. Patatagin niyo po. Pastor naman ang magbubuhat. Pero just appreciation comment po, Pastor. Thank you for clearing things up po kasi what you observe po, based dun sa ginagawa ng church is like it's mini Bible study that sometimes functions separately from the church. So nakita po namin yung process. It should be assimilated and it should work organically. Amen. Amen. Naku, grabe. Pag bumalik ako dito, grabe no. Magugulat na ako. So, another question. Meron po kasi yung katulad na nakakating sa akin, yung meron akong mga natanong na mga OHB leader. Ganyan. Tapos, may sinasabi sila na naboboard na daw kasi yung mga pinapangunahan nila. And yun nga, na sabi ko nga, bakit naboboard, mga ganun. So, pwede po ba? Ang program ko ng OHB, magtataka ako sa inyo, ba't nyo kayo mag-board? Kasi dapat, alive po ang program ng OHB sa loob. Una po, may praise and worship. Pangalawa, may icebreaker. Pangatlo po, may checking of journals. Baka po hindi nyo ginagawa yung habits. Kasi ang habits po dapat dyan, sinecheck po yan sa loob ng OHB. Ano po yung habits? Devotion niya, kumusta? Pero hindi mo naman siya papahiya. Encourage mo lang siya. I-check mo yung Sunday service attendance niya. I-check mo yung giving niya. I-check mo yung witnessing one niya. Oo, activity niya sa kwan na yun, sa araw na yun. Si Pastor po ang magturo sa inyo, ano yung the whole program within the OHB. Kasi sa mentoring, tinuturo ko rin po yun. Ano dapat? Tapos dagdagan niyo po ng iba. Nandun po yung sharing. Minsan po ang prayer po, hindi yan dapat mawala sa loob ng OHB. At ang nagpe-pray po dyan, hindi opening prayer, tsaka closing prayer. Dapat po may prayer po yung nangyayari, may puspusan po yung nangyayari. Paano kayo na-bore kung pinuspus kayo ng Holy Spirit? Tama. Nasaan naman ang kabor-bor doon? Saka dahil puro question Yung facilitator, dapat puro question ang tinuturo doon. Walang time para mabor sa loob ng house church. Ngayon, kung ginawa nyo ng Bible study yan, at yung facilitator ang salita na salita, yung nakakabor talaga yan. Kaya nga, isipin nyo paano gagawin nyo dyan. Gawin nyo pong masaya at natututo, pero wag na wag nyo pong aalisin ng prayer. You pray for one another for the needs, for the church. Hindi mo lang po Bible study yan. Kaya po kayo nabo, ginawa niyo po Bible study. Eh yung Bible study naman talaga nung araw, nakakabor talaga yung tayo. So, another question. So, ang isang OHB, yung house church, ano po, gaano po ang itinatagal talaga niyan? Hanggang 2 hours ang the most. Wow. Pero, tandaan nyo po mga leader, wag na wag kayong maghihiwalay na hindi nyo sila binigyan ng assignment for this next week. Magbigyan nyo po sila ng assignment, sino yung mga weekly na pwede mo abutin. Palagi, ang utak natin, palagi evangelism, intentional. Yun ang utak natin palagi. Evangelize, connect to people. Alam nyo, ang may bagong bata, masaya. Amen. Amen? Tignan nyo yung dalawang mag-asawa, matandang-matanda na. Yung lalaki nakaupo doon sa tumba-tumba. Yung babae nananahe, nagbo-board na. Guusap yun. Ha? Ano? Kama! Matandang na! Ganyan. Nagsisigawan niya, board na board. Yung buong bahay, tahimik na tahimik. Pero pagdating ng Sabado, masaya, nagluluto matandang babae, matandang lalaki. Kasi dalagi yung mga apo. Ganon din po ang isang church, may naliligtas. Masaya. Ganon din po ang isang OHB na may naliligtas. Eh kung kayo na nga doon, 10 taon na kayo, nagtititigan na lang kayo doon, mabobor na nga kayo.
Amen ba? Clear. Hallelujah. One text away lang po si May Pastor. meeting tayo Another question, Pastora. Yes po. Ayan. Meron po kasi yung mga ibang OHB na nabuksan, tapos bigla nag-close. Kumbaga parang namamatay. So, how to prevent? How to ano? Prevent. Alam mo, ba't na namamatay gano'n na ano? Ang pinakamahirap kong bumuhay, patay. Lagi ko sinasabi yan. Nawal. Kaya yung logistic pag-aralan yung mabuti. Siguro nakasalalay din ang pastora sa coordinator kasi Kung wala nga coordinator. para magawa ng paraan ba? Monitoring. 2 hours. How to prevent? Kailangan po handa yung sila. Kasi maaari po naman tayo kung siya handa. Na mga anak. Tayo siya ng 2 hours. Minimum lang. Kasi ganito yan, ang ipe-prevent nyo po sa lahat. May mga nag-experience lang kayo gano'n. Yung nag-close yung OHB na yun gano'n. Ang inyo pong iiwasan yung ganito, Pastor. Ito yung buong church. Ito yung mga OHB leaders. Tapos pinati-hati nyo. Iwasan nyo yun. Kasi hindi po lahat ng tao suwak sa isang tao. Tuhan Ano nyo bang yun. pinatigan? Halimbawa, o ito, kunin mo to. O dito ka. Dito ka sa kanya. Huwag nyo gawin yun. Hayaan nyo po siya ang pumili ng anak niya. Ng aanakin niya. Katip po nung mga na-invite, yung mga newcomers, mga bagong invite sa church. Sa'yo yun. So dapat yung kung sino yung Nag-invite. Opo. Huwag nyo pong, alimbawa po ako nag-invite. Di anak ko yun. Huwag nyo siya ipagkatiwala sa iba. Oo, kasi sasabihin mo, ba't ako iniwan dito? Hindi po siya magkakaroon ng burden doon. Ikaw ang nag-invite, ikaw ang kahit malayo yan. Eh kung hindi pa po marunong mag-ano yun, mag-OHB leader. Doon niya po dadalhin sa kanyang OHB. Kasi di ba nag-invite ako? Iyak, may OHB leader ako. Doon niya po dalhin sa kanyang OHB. So, opo. Aalagaan din po niya yon sa pagdala doon. Pero at least may nagtuturo. Kasama niya. Sa church, siya din ang kasama. Pag-alis ng church, siya kayong mga ini-invite po natin OHB, huwag po natin iwan sa upuan, mag-isa, pagdating sa church. Iniwan na natin, hindi pa nga marunong magbukas ng Bible yun eh. Pumunta na tayo, yung mga kachika natin sa church. Iniwan natin siya. iniwanan. Yun po yun. Ma-OP siya. Okay, Pastora? Masaya ka na, Pastora Mau? Masaya-saya. O, Sister Prince yata. Paplano na. Kasi may mga bago po kasi kami. Gusto lang nila magniwalay. Na-inspire sila, Pastor. Totoo nakaka. Parting words daw pa. Hiniwalay na kasi sila. Sayang wala si Pastora Revi. Kaya, Sabi niya kasi Mahala lang ako. sayang. Anyway, Sige naman si Pastora Merle. Pastora Merle, ikaw nang bata. Kausapin mo si ano. Papalitan mo si Pastor Red.